Hello mga kautang! Welcome back dito sa Usapang Utang. And for today's video, excited kong pag-usapan natin and sana po ay tapusin nyo hanggang dulo itong video na to dahil isa na namang auto-disburse na loan application yung pag-usapan natin. As in guys, hindi talaga ako nag-click ng confirm dito, no? Basta-basta na lang siyang after na malagay yung aking GCash wallet is automatic talaga siyang nag-under review. And that's why gusto kong pag-usapan ngayon dito sa video na to para makapag-decide tayo kung worth it nga bang utangan itong ganitong klaseng loan application na ang offer talaga sa akin is 10,500. Yes, receive ko agad yung pera direct sa GCash but it took 1 hour, no? Nang nalaman ko siguro, late ko lang nalaman but after 1 hour ganun ba kasi pagka-open ko dun sa GCash ko is bang may laman na talaga siya, no? At na-shock ako, ano ba 'to? Wala naman akong naalala kasi nag-apply ako ng mga ibang loan application. Ito lang yung pag-usapan natin ngayon, yung nautangan ko that sabi ko that time na hindi naman ako nag-proceed doon. Na-approve kaya yun? Ganun yung tanong ko sa sarili ko. Pero bago yan mga kautang, alam ko ang dami na sa inyong nakapagsubok siguro dito. Kasi sikat po yung mga advertisement nila sa Facebook man yan, sa YouTube man yan. Nakita ko talaga yung advertisement nila guys. No, as you can see dito ngayon sa screen na nagpapautang daw ng 8,000 tapos yung interest is 0.04%. Tapos yung total repayment is 8,496. And eto na nga, no. It's all about Flying Land. Hindi ko masyadong papahabain pa yung intro. Si Flying Land is wala sa Google Play Store but nasa App Store. And yes, mag-ingat kayo dito. Baka malay natin, bigla itong mapasok sa App Store. I mean, sa Google Play Store. Mag-ingat kayo dito. Baka bigla itong papasok sa Google Play Store at baka masubukan nyo. So, nung ako ay nag-apply dito, no, gamit dito sa App Store, is under po siya ng Flying Future Service Inc. Hindi sa registered, hindi sa submitting entities, hindi sa accessing entities, at wala po sa listahan ng mga recorded online lending platforms dito sa Pilipinas. And alam nyo ba guys, no, na itong loan application na to, nung ako ay nag-apply dito, is ang daming hinihinging permission at yung mga valid IDs na pwede dito is UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, Postal ID, Voters ID. So halos lahat ng valid ID natin dito sa Pilipinas ay tinatanggap ng Flying Land. And dito na nga, no, kailangan nilang i-access yung contacts natin. So dito, no, how do you want to share your contacts? Kailangan yung mag-select ng contacts and share all 77 contacts. Guess what? Kahit mag-select ka lang ng contacts na pwede nilang ma-access, is na-access pa rin nila lahat yung contacts natin. At eto na nga, dito tayo sa exciting part. Dito, no, makita nyo ngayon dito sa screen, nag-automatic siyang naglagay ng success. Loan disbursed successfully and will be received soon. Based on your credit rating, we match the following products for you. May na-success na guys. And dito nga, nag-proceed agad siya. We hope you grow with us. If you like our app, please support our work by giving us 5-star rating. So, nag-cancel ako dito guys. Hindi talaga ako nag-click ng confirm. Nag-click talaga ako dito ng cancel. And then, pagkatingin ko dito, pending repayment na siya guys. Dito na tayo, no? Yung 10,000 na offer, dalawang 10,000 talaga na offer is nag-under review siya. Nako, nakakaloka tong loan application na to. And pagka-click ko dito, no, ng under review, nakita ko yung details. 10,000, 121 days, amount received is 998, yung interest is 320, service fee is 8 pesos. But guess what? Ito lamang po ay kanilang advertisement. Yung totoo talagang na-disburse sa akin, no, is 235. Ano ang nangyari sa 235? Automatic siyang nag-proceed doon sa GCash ko. And guess what? Sa 235 na yon, yung na-receive is tagtuwan lang talaga. Babayaran ng 235 pa rin sa loob lamang ng 6 days. Nako, nakakaloka. Dito na tayo sa panghaharas ng Flying Land. Sorry. Yes, mga
kautang, nanghaharas po yung loan application na to. 6 days pa lang, literal, naniningil na ang loan application na to. At hindi lang yan, no, ang dami talagang harassment, ang dami talagang pananakot na narisip ko. Wala silang tawag, no? Hindi sila tumatawag, but ang text, ang daming text, ang daming numbers na ginagamit ng paulit-ulit, at pati contacts ko na damay, pati contact list ko na damay na sa kagaguhan ng loan application na to, na para bang tayo yung sa tingin nila tayo yung scammer. Hindi naman tayo yung scammer, hindi naman ako yung scammer dito, no? Kasi automatic yung pinusid. Hindi ako nag-click ng confirm, pero bakit Flying Land automatic yung pinusid yung pag-utang dito? At ngayon, galit na galit kayo kung ayaw kong mabayad within 6 days. At hindi lang yan. Nako, ang ginawa talaga nila, no, is text na ginagamit ko daw yung pera sa droga. Nako, literal, nakakaloka yung Flying Land na to. Kung kayo dyan ay may experience dito, comment down below. Sobrang stress, sobrang kahihiyan yung ginawa ng loan application na to, guys. And eto pa, no, literal, nakakausap ko yung agent through text. Nagte-text lang siya, no? And then, gusto niyang makapagbayad ako ng 560 para daw titigilan na nila yung panghaharas nila at para daw ma-extend yung pagbabayad. And guess what, guys? Trinay ko talaga, binayaran ko talaga ng 560. So, ibig sabihin, 280 yun kasi 235 yun. So, 280 and 280 sa 235 kasi daw, yan lang po ay late fee daw. Anak ko, bakit ako nalilate? Na bukas pa yung joke ko. Sabi nila, no, 6 days daw ng umaga, 8 a.m., closed na daw sila. Kaya late na daw yung payment. Kaya kailangan ko magbayad ng 260 para daw hindi ako maharas. Yun, guys. Nagbayad ako ng 280 and guess what? After ilang oras, naniningil na naman si Flying Land. Nanghaharas na naman si Flying Land at kahit ano-anong klaseng text na naman ang na-receive ko dito kay Flying Land at hindi lang, pati contacts ko na text blast na rin nila. So guys, beware of this loan application ni Flying Land kasi sobra talaga yung panghaharas. Super duper talaga yung panghaharas, no. Ako, may utang ako, compare natin ha, kay Cash Express. May utang pa akong hanggang ngayon kay Cash Express, pero nakapag-partial ako ha. Hindi hindi ako napagbayad. Nakapagbayad ako ng kaunti, nabalik ko yung principal amount, yung interest na lang ng iwan. Hindi naman ako ganito naharas ng Cash Express. Hindi naman sila nangaharas masyado, guys, no? Dito lang talaga kay Flying Land, 6 days pa lang, ang dami ng pananakot, ang dami ng text. Naku, kahit ano-ano na lang yung ite-text sa'yo, guys. At hindi naman sila kapag tinatawagan mo, hindi naman talaga sila sumasagot ang tawag. So, yun na lang, no, para maiwas na sa gulo, binayaran ko na lang talaga. And guess what? Hindi talaga nabalik yung 560 ko, which is yung binayad ko ng 560 ba yun? 580 ba yun? 280, sorry, 560 pala yun. Yung binayad ko ng 560 is hindi talaga siya nabalik. Hindi talaga siya nabalik dahil binayaran ko talaga yung 35 and 35 doon sa loan application na to. Kaya beware of this loan application na auto disburse. Nako, huwag kayong umutang dito kay Flying Land. And sana'y nakatulong tong quick honest review ko about this loan application na auto disburse naman, pero sobrang panghahara, sobrang stress yung binigay ng loan application na to. At dahil nanood kayo hanggang dulo ng video na to, dalawa na naman katao yung mananalo ng tig 50 pesos GCash. Ayan, congratulations sa ating dalawang 2 lucky winners ng tig 50 pesos GCash. And speaking sa alternatives, ang dami nating alternatives na pwede, no, makikita yung listahan na sa pen comment section pat. Hindi ako binayaran para i-promote yan. Yan lamang po ay nasubukan ko na. Hindi ako agent ng mga ganyang loan application. Yan lang po ay based on my experience po sa pag-utang online. So mga kautang, sana'y nakatulong itong quick honest review ko. And speaking sa bank personal loan na palagi kong binabanggit ng paulit-ulit, yes, all applications submitted is subject for bank approval. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang dahil utang is life. Bye 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 mga kautang!